Ang kalinaw, ang kahayag, ug ang gugma sa Dios, manaan kanatong tanan. Welcome sa atong ikalimang simbang umaga. Ug salamat sa Dios kay kita padayon nga adiyang karon dinhi aron sa pagsimba kaniya. So usab maayong buntag uban sa pag-ampo nga ang Dios sa kanunay maghahatag kanato sa kalipay nga angay gayon kanato. Aduna usahay kalipay nga sa atong paminaw angay di kanato apan dili diay kadto makatabang kanato. Apan ko ng Dios buhatan kanato sa kalipay nga lagikan gayon kaniya, kini maoy perfecto, himpit o balaan. Atong ginapasalamatan ang atong liturgist ining nga kabutagon, ang atong magwawali, bisan pa ang tanan nga na-involved sa pagplastar sa atong simbahan from day to day in the celebration of the 9th morning. Atong sa ginapasalamatan ang atong mga painit donors niining kabuntagon, ang Tatoys ug ang Polaris. Bisan pa ugma atong ginapasalamatan ang tanan sa balula o ikaulong sa atong simbang umaga. Sa tanang nagasaulog sa kalipay niini nga Pasko, ang atong panginaot ang Ginoo madali pinaagi niini nga pagsaulog. Ato ipadayon sa pagdayon sa atong Ginoong Dios, manindog ang tanan. Lord Jesus, you are the light of the world. Come, Lord Jesus. You are the light of the darkness. Come, Lord Jesus. Son of God, save us from our sins. Come, Lord Jesus. Son of Mary, deepen our love. Come, Lord Jesus. Bring hope into the lives of all people. Come, Lord Jesus. Give your peace to all nations. Come, Lord Jesus. Be the joy of all who love you. Come, Lord Jesus. Bring unity among all who live in you. Come, Lord Jesus. Bless us as we gather here in your name. Come, Lord Jesus. Lord Jesus, stay with us always. Come, Lord Jesus. May Christ give us his peace and joy, and let us share them with others. All peace and glory are his forever. Amen. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our soul
here today under your care and protection. Thank you for your loving kindness that never fails us. And thank you for those with us that you would guide our thoughts and actions to bring you glory. Strengthen us and fill us with your peace. Amen. Silimbahon na po ng Diyos. Sa makausapan, among ginapagod kanimo ang malipayong pagpasalamat. Diin imo kami ilugwayan. Imo gi-extend ang among mata kinabuhi. Imo kami gimata ni ini ikalimang pagkutaron sa siyang. Nga malipayon ang kusog na bago ug labaw sa tanan. Dunay kalipay nga higpit. Ang among gibuhaton matag sayo sa kapungkaron na nahimo kini usab sa sources sa among kalipay. Ug salamat kay imong giwagtang sa among kasing-kasing ug huna-huna ang mga ideya nga kiming tanan, sakripisyo, mga pag-antos, alam sa pagkumpleto sa siya. Hinoon, imong gibag-o ang among matag kasing-kasing o una-una, o gadunay gugmang kalipay sa pagmatamog sa iyo, tungod kay ang pagsimba kanimo sa sayo sa kabuntagon. Una sa tanang kibuhaton sa tibok adlaw, makahatag o kahibayaan kanimo. Niini nga kabuntagon, inaampon na kanimo ang among weather condition. Nga ikaw, o Diyos, ang magaplastan sa panahon, aron walay ang katawhan nimo nga maalaon. Ipahinayo sa katalaman, ulabaw sa tanan, ayaw itubod. Nga doon na pa'y mga kalabidad nga mag-aabot sa among mga kinabuhi. Ginaampo usab namong kanimo ang tanan na naa sa kalatian, ang tanan na dunay gibati na dili maayo sa ilang mga panglawas. O Diyos, hikapa sila, panalangini silang tanan. Padayon ay hatag kanamo ang kalipay sa pag-alagad, dili lamang inyong simbahan,
Apan diha sa tanang katawhan diin ikaw ang nagsuko ka namo nga magpaampit sa imong gugma, kalipay o kalinaw. Niining kabutanon, ginaampo namo kanimo ang makatusan na naron dili, uban sa ilahang nagkalahi-lahi nga mga concerns, uban sa ilang daghan nga mga kabalahan, umbisan pa ang uban kanamo, adunay kahadlok sa ilahang seguridad. O Diyos, tabuti kami sa imong nabiling dugo, ug ipanilayo kami niining mga katawhan nga maghatag kanamo og kadawat. Panalangin bisan pa ang imong magmawalay niining kapuntanon, ihatag kaniya ang kaalam nga nadikan kanimo ug ang Espiritu Santo maoy magadasit kaniya aron ang pulong nga among pagkakawalandugan makahatag dayon kanamo ug papalandon nga magadala sa pagbago sa aming mga kasintasan. Kanimo, Amahan, ginatugyan namo ang tanan. Lakip na ang daghan ng mga paghangyo na among ginatipigan sa among matag kasing-kasing. Ining tanan, among ginatugyan kanimo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Ginahangyo ang tanan sa pagpanindo alam sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kinutok kini diha sa Ebanghelyo subana ni Lucas o diha niini sa kapitulo 2 o diha sa versikulo 7. Nanganak siya lalaki nga mao ang iyang kamagulangan nga anak. Giputos niya kini o panapton o ipahigda sa pasuan. Dito sila sa kamalig nga alam sa mga hayop tungod kay wala nagayo sila nuna-unukan sa balay na abutanan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulo. Because of who you are, I am from
So our lecture this morning kay makita sa Luke chapter 2 verse 7, which says, "And she brought forth her firstborn son, wrapped in swaddling clothes, and laid him in manger, because there was no room for them in the inn." So let's reflect with this verse by looking at the two perspectives present. One, perspective ni Mary, the mother of Christ, na mga nakay, and two, ang perspective sa innkeeper na dili makita sa verse pero kung magsabto na nato mga kay na may in, syempre ay tagiya, anak mo. Murag para kung para sa ato na to, kung nangita sila boarding house, murag anak ko. So, sa perspective ni Mary, ang rejection, ang story kana ko na si Mary, tapos walay room para manganak siya. And, di ba, para sa mga mama, kung manganak sila sakit, nagkaya mo, kanagabati ba? Wala mo pa experience, syempre. Pero naka-witness magugot ang mga nakaya ko ang son sa kumamas. Murag iso di kaya kahit murag kung pwede lang, tabangan mo siya bati, tabangan ang budi mo, anak. So, sa perspective ni Mary, ang denial or ang rejection sa iyang pagpanganak na dapat na sila sa comfortable na lugar kay it's a test of faith, anak. It is a test of faith in a way nga kung ikaw si Mary that time, makapanguntanan ka sa Ginoo, lungin ka. Kung imuha gibig anak, parang kung ang dapat ni anak, ganong wala may kwarto para sa mua, anak ko. Ganong lisod kayo tanan yung kinahanglan mga anak ko kung asa ang mga kahayupan, anak ko na lugar. Murag dili comfortable ba na. So at that time, wala pag ipanganak si Jesus Christ, gireject na siya sa kalibutan. And we can reflect to that by thinking na since we are the children of God, just like Jesus Christ, the world cannot give us the comfort that we seek and need, because at the first place, the world is not our home. Si Jesus Christ, hindi siya ipanganak dali para mapuyo dali. Ipanganak siya dali to save us from our sins.
Kaya di ba, kung sa itong mga balay, natay comfort na mag-feel mo, panatag ka ba? And, ang ihatag sa situation ni Jesus Christ, kung ipanganak siya, wala siya ikalaan comfort sa kalimutan. Kaya ang tinuod na comfort, kaya dapat lang natin mag-feel, kay nasa Ginoo. Pero ginapoint sa story na dapat ang comfort na mag-feel nato, ang kalinaw, ikan lang sa Ginoo, dili sa kalimutan. And next, ang second perspective is the innkeeper's perspective. So today, we ourselves are the innkeepers. And as we fill ourselves with these unnecessary things, we neglect, we deny, and we reject the presence of God in our lives. Like, kung saan man, pag-bless sa Ginoo sa imuha, kung ikaw puno o kalimutan ng butang, anak ko. Like, parehas na sa cellphone. Kung puno na yung cellphone, syempre, di na maka-download. Wala na yung pag-asa na maka-download pa mga files, mga app. And then, mag-notif na yung cellphone, nanay mo gawa sa taas, may nga na siya, clean up storage. So kita, kung makita na ito, mag-delete ka o mga application, mag-delete at mga picture na delete ng kinahanglan. And how do we do that in a Christian way? We can do that, mag-clean up that storage in a Christian way by surrendering it to the Lord. Kay, ang wisdom na narito, if our cup is full, kung nakikita po ng cup, kung saan pag-bless ito sa Ginoo. Imagine na gawin nyo, kung kanina kamot, puno rin siya, kung saan paghatag sa Ginoo blessings na rin. Kung puno rin siya, kung saan paghatag sa mga minang o regalo karong Pasko. Diba? So, as we reflect into this, allow me to share the moment I was denied, and I denied first-handed the blessings of the Lord. So, for the context, na ako sa process karon sa mga thesis. And kaning thesis, ano na siya, sulatan mo na siya, magkuha ka og idea sa mga thesis, ibang-iba na sa thesis, and kinahanglan i-present mo na siya sa imong mga teachers. So, naka-feel ko denial katong schedule sa own defense. Kung mag-imong mga thesis, kinahanglan ko din siya i-present sa mga teachers. Kanya ang sa mga required me na i-present siya sa tulo ka teachers. And dapat kaning tulo ka teachers, available na sila sa adlaw na imong iset para mag-present sa ilaha. And ang first na teacher, Vice Chancellor sa University. So habang natudlo siya, dapat siya aga responsibilities. Ang next na teacher, dapat siya sa research ginabuhat. Ang isa ay may sakit na ginaagi karon, na siya cancer. So, iyang state, isod po that need i-consider. So, kanina teacher, tulo ni sila, kinahanglan ako na estudyante, kinahanglan ako ilang oras, kinahanglan ako ng itaw time na available sila. And, totally honestly, 5 to 6 times, i-deny sa kalibutan ang ako ang chance or opportunity para maka-defense. And, naabot ako sa point yung murag makapunta na lang ko sa sarili na makagraduate ba dito ko karoon na year, anak ko, murag, ako isip ba, so ang kanina ako pag-defense na wala sila, na busy kayo sila, kaya mag-schedule ko defense, ang isa wala. At mag-schedule na ko, ang isa na admit. Murag anak ko, murag ako isip ba, makagraduate di ako or dili na lang mag-graduate kayo sa mukha ba galing mo, anak hindi ako isip. Pero, during that process, as I realize din ako ang tanan, dagan na kayo dito ang Ginoo sa all that time. Kaya kuya ako ako pray anak ko, Lord, bago ko nagsugod dito sa pray anak ko, Lord, teach me how to become patient, how to trust you, anak. Tapos, during that process, wala na ako na-realize na ginatagluan ko sa Ginoo para maging patient. Anak ko, kay, syempre, dugay kayo ang time, frustrated na kayo ko, ako isip, kinahanglan maka-defense sa ko, kaya kung mga kasi gumana. Lahat ulaw kayo sa part ko, para sa kala niya, ulaw sa ko ang part na mali ko graduate, kaya murag akong kinabuhi, kinahanglan na siya, kinahanglan na siya on time. Sa ko alam ko. Pero giparealize ko sa Ginoo nga ay perfect time ang tanan. And during that process, sa pag-deny sa paghatag ng opportunity na maka-defense time ko, the Lord taught me to become more patient with Him.
Kay na-realize ko na kung dili i-grant ni Jesus Christ ning opportunity. Ibig sabihin daw, wala daw siya daraan para mag-bless atong opportunity. Kunyari, nadayon akong defense, kato pa lang na moment sa first time na nag-ask ko sa ilang availability, kunyari, nadayon ko siya, na chances kung i-defense pa po nila. Kung mag-redefense kami, hindi mo na nagbaguhon, may papel, may dagan po kayo buha ko nun. So, kapag tayo, noon di ay dugay-dugay sa Ginoo, ang paghatag sa ko of blessings, kaya natin siya naka-store for me a greater blessing. And karon ginabuo niya sa ako kinaingan ako sa bag teacher na unta mag-publish na online yung paper kay mura ganahan ni magbasa na dili mo pud pwede nga ihatag niya sa ilang paper bisag wala pa ko na-publish kay kinahanglan nakabind pa siya bago siya ma-publish. And then the next one is I denied the moment of surrendering my burden to the Lord. So during some frustration na akong na-feel, nakalimot ko surrender sa Ginoo. Ang mura ko isip lang ba, punta mo, manani, pero wala akong naging nga, Lord, surrender na ako, tanan ako ang burden, ako ang kasakit. Pero wala ko pa naka-pray yung ingana. So mga ko, wala na ko, libo ang ako ang cup, di ba? Alam ko ganina, if your cup is full, how can the Lord pour? So, ang kating moment, wala na ko hatagan of space ang Ginoo sa akong kinabuhi. Murag, puno kayo sa mga sarili, puno kayo og frustration, puno kayo og kagustuhan ba, mga humanta yun. Pero wala ko nag-pray kay Lord, na Lord, tabangin ko. Wala kayo nga nag-prayer. Ano na ko, Lord, teach me. Gituduan ko sa Ginoo, pero after that, unsa na, wala good na, prayer. Wala na siya na yun lang. Lord, tabangin ko na mga humanin, tabangin ko nga, isurrender na sa imo ha. Kaya you know what, nagsimpa ko last Sunday before ang defense. Ang prayer nila ito, nagbalik-balik ko prayer ako. Lord, isurrender na kinakota na sa imo pag-work. Kapoy naman tayo. Sige, ang mga teacher. Huwag lang kayo, ingon ba nga, di na lang ako mag-defense, i-publish na, ipabukbay na lang ako yung thesis, bisag wala pirma, marana, gusto na gagdyon ako mahuman, di ba ka mahuman ka na year, magulat ako ka bagong line 2A, magulat ka next year, para imong ipasa yung paper, tapos mag-graduate ka, kanya kung hinga ng sitwasyon, ibig sabihin, hindi mong mga classmate, nauna na, kanya ikaw, maabot ka sa lahat, classmates sa pag mo, para anak ko mo, kang regular student. Pero after surrendering that burden sa Ginoo, i-bless kami nga o maayo, and I receive a lot of compliments, and glory to God, kaya akong itagaan happiness sa isang kasing-kasing na after sa kalisod, namoy kalipay kay hatag. So, murag paspas na kayo, pero sa katapusan, let's reflect on first, the denial is a test of our faith. So, i-deny man ka sa kalibutan, look at it as a test of your faith. And surrendering our burdens to the Lord will make us a new being filled with His glory. Okay, if you surrender your burdens to the Lord, surrendering, hindi mo siya, surrender lang mismo. Ibig sabihin, ihatag na niyo ang kabukaton sa muna feedback sa Ginoo. And kung ihatag na niyo mo, ibig sabihin, ikaw, wala na yung burot na ka, yung mga nag-ihatag. And kung kayo wala na may unod ang inyong hangkap, ang Ginoo, ibutan na niya ang iyang glory, ang iyang happiness, ang assurance ba nga, kung wala na yung unod yung mga, punon ako, murag anak na gusto sa Ginoo. Next one is, the world may deny you, and you may feel being denied by the Lord, too, but remember, the denial from the Lord is a redirection. So the world may deny you, usually, dapat the world will deny you. I-deny ka sa kalibutan, lalo na musunod ka kay Christ. Samot na, i-follow niyo si Jesus Christ in your heart, inyo ka sa kalibutan na dili ka para galing. If you feel like that, syempre sakit kayo kayo, kapag and you may feel being denied by the Lord. Sometimes, kung naisip natin yung murag i-deny mo sa Ginoo, murag dili na siya para sa kuha. Anak, kahit mo, i-allow na sa Ginoo na
Tapos, sa didugay naman siya, ano siya nga, ihatag gani sa Ginoo ang problema, ihatag ko di mo sa Ginoo. Ihatag ko di mo balik ang problema sa Ginoo. Murag anak ko ang joke. Pero, you know, the wisdom is, wala man naghatag si Lord ang problema sa tuwa. Iyahang di-allow ang problema ang tumakot sa tuwa. Kaya para tuduan ta na para tuduan ta, kining problema, dili man dili para sa tuwa. The fight is not ours, but the Lord. Ang ato ang responsibility is to surrender it to the Lord. And the denial of the Lord is a redirection. Just like sa example ganina, kung nahitabo to ako ang defense, the first schedule niya ihatag sa kuha, ang mahitabo yun is yung defense ko kay work ang paper, dili pa siya ready. Ako po, di ko to ready. Kaya habang nag-schedule ko sa defense, wala po to study. Work na ko. Ibig mag-study ko, nagtanaw ko kay drama. Ibig mag-study ko, lahat ng mga buhat. Marag, dili ko dread. Si Lord, akong pagtanaw ba, ngayon wala ko itinatag sa buha. Pero ang gusto niyo ni Lord, wala na ko ginatag sa mga, dili ka ready. Wala ka nagabasa sa iyong paper, o sa ano pag-atawa sa mga teacher. Anagod. So, the lesson here is, ang kaning denial, pero ang kaning denial test of faith, it is a test of our faith kung asa ta ko to, magtuo para kay Jesus Christ. Anagod. Kaya dagan tayo denial na ato ba mo natong tanan, syempre, anak sa Ginoo. Pero medyo tayo denial din sa kalimutan. But to assure you, i-deny mo talaga sa kalimutan, pero si Lord, dili na niya i-deny sa iyang dingharian. Kung dili ko na to siya i-deny, dili sa kalimutan. So, that's for my John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have an everlasting life.
ang kangit-ngit masinati namo kung kami madiperay sa daghang mga butang. Isipon sa mga katawhan na sila anaa sa kangit-ngit. Kasakit ang bation. If somebody is going to refuse us, ang gibali o Diyos, ang kasakit sa dihang wala gidawan tungod kay walay bakante o luna alang kang Maria o kang Jose. Taliwala sa ilahang sitwasyon, ang kalibutan nagpabiling nga walay pagtagad. Apan bulangan kadtong innkeeper na nagdala kanila dito sa pasungan, kauban sa mga hayop, aron matuman ang gitag na sa dugay panahon. Salamat o Amahan, kay di mo kami itudluman di inya kapuntaron na ang tanang mga pag-ampo, tanang paghangyo, tanang desires na po Diyos, kung dili kini matuman, it is your perfect way of redirecting us towards your grace and mercy. Imo kami nga i-redirect tungod kay nakahibalo ikaw kung unsa ang amay kanamo. Gitugot nimo nga mahitabo ang tanan. Sumala, usahay sa among gusto aron tagaan kami og lessons. Apan kung ikaw ang nagamahal kanamo, iplastar nimo ang tanan kung imo kaming tudluman nga mamahimong patient. Makasabot kung maplastar ang tanan, sumala sa imong pagbuod. Ginatugyan namo kanimo ang among mga buluhaton, mga transactions ni ini nga adlaw. Kung ang uban ni ini ma-deny, ma-refuse, dili kami magbuod tungod kay among nasabtan. It is your special way of redirecting us in achieving all of our desires in life. May you pour upon us your blessings, and your coverings through thy precious blood will keep us safe from day to day. Thank you for how you have blessed us this morning, and thank you for using our speaker this morning according to your grace. And now, brothers and sisters in the Lord, as we continue to wait for the coming celebration of the birth of Jesus, our Messiah, the spirit of humility, the spirit of peace and understanding will be upon us all, now and forever. Amen.